Noong mga panahong ang pinakamalaking problema lamang natin ay kung paano makakahingi ng dagdag na piso para sa computer shop o kung sapat na ba ang load natin para makapag-text hanggang madaling araw, tila napakasimple ng buhay. Wala pang sobrang pressure mula sa social media at hindi pa nakabase ang kasikatan sa dami ng followers o likes. Ang kaligayahan noon ay makikita sa simpleng pagtambay sa labas ng bahay, pakikinig sa ringtone ng Nokia phones, o kaya naman ay paghihintay sa reply ng crush gamit ang keyboard cellphone. Habang tumatagal at nagiging moderno ang mundo, marami sa mga nakasanayan natin noon ang nagiging nakakahiya ng balikan. Ngunit sa likod ng bawat cringe na alaala ay nakatago ang masayang bahagi ng ating kabataan. Ang mga bagay na minsang ipinagmamalaki natin ay ngayon ay nagsisilbing paalala ng isang panahong simple ngunit masaya. Isa sa pinakakilalang alaala ng kabataan noon ay ang Jejemon typings. Noon, kapag marunong kang mag-type ng Ayo pose, imbes sa hello, pakiramdam mo ay napaka-cool mo na. Habang mas maraming capital letters, symbols at kakaibang spelling, mas uso ka sa paningin ng iba. Ang simpleng mensahe ay nagiging komplikado ngunit para sa atin noon, iyon ang astig. Ang Jejemon culture ay naging simbolo ng pagiging expressive ng kabataan sa panahong limitado pa lamang ang social media. Sa kasalukuyan, kapag nakikita natin ang mga lumang messages natin, hindi natin maiiwasang mapangiwi sa hiya. Gayunpaman, nagpapaalala ito ng panahong malikhain at masayahin tayo kahit sa simpleng cellphone lamang ang hawak natin. Kasunod nito yung kultura ng group messages o GM. Noon, halos lahat ay may nakasave na mga GM templates tulad ng good morning sa lahat o kaya basta di mag-reply. Ang simpleng pag-send ng GM ay tila paraan upang ipaalam sa mga tao na naaalala mo sila. Kapag may natanggap kang GM, pakiramdam mo ay special ka dahil naisama ka sa message blast. Ngunit may pressure rin noon dahil kapag hindi ka nakapag-reply, baka isipin ng sender na snub ka. Ngayon, tila nakakatawa ng isipin na isang simpleng text message lamang ay sapat na para mapasaya tayo. Ngunit sa panahong iyon, mahalaga ang bawat mensahe dahil hindi ganon kadali at kabilis ang komunikasyon. Hindi rin mawawala ang alaala natin ng paglalagay ng sobrang daming emoji at symbol sa pangalan sa Facebook o Friendster. Noon, mas maraming hearts at stars sa pangalan mo, mas pakiramdam mo ay sikat ka. Para sa marami, ito'y paraan upang magmukhang unique at astig online. Ngayon, mas simple na ang social media profiles kaya kapag nakita natin ang mga lumang account natin, hindi natin maiwasang matawa. Isa rin sa mga hindi malilimutang gawain noon ay ang pagpo-post ng lyrics bilang Facebook status kapag nasasaktan o broken-hearted. Kapag may problema sa crush o karelasyon, imbes na direktang sabihin ang nararamdaman, lyrics ng second-hand serenade o emo songs ang ating ipinopost. Umaasa tayong mapapansin iyon ng taong gusto nating paringgan. Ngayon, tila napaka-dramatic nitong balikan. Ngunit noon ay normal lamang ito. Ang social media noon ay tila naging diary ng emosyon ng kabataan. Isa pang nakakatawang alaala ay ang pagpapa-Bluetooth ng kanta at videos. Noon, bago pa magkaroon ng Spotify at mabilis na internet, Bluetooth ang pangunahing paraan ng pagpapasa ng mga kanta sa kaklase mo. Kailangan yung pagdikitin ng cellphone habang naghihintay matapos ang transfer. Kahit mabagal, excited pa rin tayo. Ang bawat kantang natatanggap ay tila kayamanan na agad. Sa panahon ngayon na ilang segundo na lamang ang kailangan upang makapag-send ng files online. Nakakatuwa ring balikan ang mga panahong naglalagay tayo ng taken o single sa Friendster kahit elementarya pa lamang tayo. Noon, pakiramdam natin ay seryoso na agad ang love life kapag may relationship status sa profile. Kahit simpleng crush lamang, ginagawa na natin itong malaking bagay. Ngayon, kapag naaalala natin ito, hindi natin maiwasang matawa sa pagiging inosente natin noon. Ngunit ipinapakita rin ito kung gaano tayo ka-excited noong maranasan ng mga bagay na ginagawa ng matatanda. Isa sa mga hindi nawawalang alaala ay ang Jejemon mirror selfies. Noon, kapag may salamin at keypad phone, automatic na may selfie agad. Madalas malabo pa ang kamera ngunit pakiramdam natin ay pang modelo na ang dating noon. Uso rin noon ang paggamit ng anime pictures bilang profile picture. Kapag fan ka ng Naruto, Dragon Ball o One Piece, siguradong anime character ang profile mo. Pakiramdam natin noon ay cool at mysterious tayo kapag anime ang display picture natin. Pero mas realistic at personal na ang profile pictures natin ng karamihan ngayon, kaya tila nakakatawa na
kung ito'y babalikan. Hindi rin mawawala ang please respect my post era sa Facebook. Noon, kapag may seryosong post o drama, madalas itong tinatapos ng please respect my post. Para bang otomatikong bawal ka ng kontrahin kapag may ganong linya. Ngayon, tila nakakatawa na itong isipin dahil mas mature na ang paraan ng pakikipag-usap online. Ngunit noon, iyon ang simpleng paraan ng mga kabataan upang ipagtanggol ang kanilang opinyon at damdamin. Kasabay ng Friendster era ay ang shorthand texting tulad ng where na you o sino ka text. Noon, mahal ang bawat text message at limitado ang bawat bilang ng characters kada send. Kaya natutunan ng mga Pilipino na paikliin ang halos lahat ng salita. Para sa mga kabataan noon, normal lamang ito at mabilis basahin. Sa katunayan, kapag marunong kang gumamit ng shortcuts at abbreviations, pakiramdam mo ay updated ka sa uso at marunong ka sa text language. Hindi rin mawawala sa alaala ng marami ang mga sobrang hahabang cellphone antenna accessories at samot-saring keychains na nakasabit sa cellphone. Noon, hindi pa uso ang slick at minimalist na smartphones. Ang uso noon ay paramihan ng palamuti sa cellphone. Kapag mas maraming nakasabit na keychains, umiilaw na stickers at makukulay na accessories ang phone mo, mas pakiramdam mo ay astig ka at sosyal. Ang iba pa nga ay may mga umiilaw na antena kapag may text o tawag, habang ang ilan naman ay may kumikislap na cellphone cases at keychain na parang Christmas lights sa dami ng dekorasyon. Isa rin sa pinaka-nostalgic na gawain noon ay ang pagsusulat ng quote sa likod ng notebook. Halos lahat ng estudyante noon ay may nakasulat na hugot lines, dramatic quotes o inspirational sayings sa kanilang notebooks. Madalas ay tungkol ito sa love life, friendship o pagiging misunderstood. Mga linyang tulad ng don't judge me if you don't know me o kaya naman ay pain changes people ang madalas makita. Kahit minsan ay hindi na naman natin na lubos na naiintindihan ng ibig sabihin ng mga quotes na iyon, pakiramdam natin ay napakalalim na agad natin. Hindi rin mawawala ang pag-iipon ng chain messages. Noon, uso ang mga text message na nagsasabing mamalasin ka kapag hindi mo ipinasa 10 tao. Ang iba naman ay may mga nakakatakot na kwento tungkol sa multo o malas na sinasabing mangyayari kapag hindi mo ito shinare. Kung alam nating mukhang kalokohan, may parte pa rin sa atin noon na natatakot at naniniwala. Kaya kahit gabi na at paubos na ang load, ipapasa pa rin natin ito sa maraming tao para lamang makasigurado. May ilan pang ang chain message na nagsasabing ipasa mo ito sa 20 katao at may magandang mangyayari bukas. Bilang inosenteng kabataan, umaasa tayo na baka sakaling totoo nga. Sa kasalukuyan, obvious na spam at fake messages ang mga ito, ngunit noong panahon na iyon, iba ang epekto nito sa ating kabataan. Isa pang patunay kung gaano tayo kadaling ma-amaze at maniwala noon dahil simple pa lamang ang internet at wala pang ganong awareness tungkol sa fake information. Hindi rin mawawala ang pagpe-flex ng downloaded MP3 songs sa jeep, classrooms o tambayan gamit ang loudspeaker ng cellphone. Noon, kapag may bago kang kanta mula sa Bluetooth transfer o downloaded MP3, gusto mong marinig ito ng lahat. Kapag malakas ang volume ng music mo, pakiramdam mo ay cool ka at updated ka sa latest. Madalas noon marinig sa jeep ang malalakas na tunog ng mga emo songs, budots o kaya naman ay mga sikat na OPM songs mula sa keypad phones. Sa classroom naman, may mga estudyanteng nagpaparinig ng kanta habang break time upang magpasikat o mag-set ng mood. Kahit minsan rin naiirita na ang ibang mga tao. Normal lamang ito noon. Sa panahon ngayon, mas conscious na ang mga tao sa public etiquette kaya ilan nakakahiya na itong gawin. Ngunit noon, simpleng kasiyahan lamang ito para sa kabataan. Isa rin sa mga pinaka-nostalgic na alaala ng maraming Pilipino ay ang pagdodota at Counter-Strike sa computer shop kahit minsan ay cutting classes na. Noon, ang computer shop ay parang pangalawang tahanan ng mga estudyante. Pagkatapos ng klase o minsan kahit hindi pa tapos ang klase, diretso agad ang barkada sa computer shop para maglaro. Ang amoy ng mainit na computer, tunog ng keyboards at sigawan ng mga naglalaro ay tila soundtrack ng kabataan noon. Sa loob ng computer shop nabuo maraming pagkakaibigan at alaala. Doon nagkakaroon ng asaran, pustahan at matitinding kompetisyon sa Dota o Counter-Strike. Kahit minsan ay napapagalitan tayo ng magulang dahil inuuna ang paglalaro kaysa sa pag-aaral, hindi pa rin matatawaran ang saya ng panahong iyon. Ang simpleng tara, isang game pa, ay naging dahilan upang abutin ng gabi sa computer shop. Ngayon, kahit may online gaming na sa cellphone at bahay, iba pa rin ang pakiramdam noon ng magkakatabing naglalaro kasamang barkada habang nagtatawanan at nagsisigawan sa bawat laban. Sa huli, maaaring marami sa mga bagay na ginagawa natin noon ang tila nakakahiya ng balikan ngayon. Ngunit hindi na natin may kakailan na sila ang bumuo sa ating kabataan.
Ang Jejemon typings, gem culture, Bluetooth sharing at computer shop memories ay hindi lamang simpleng uso noon kundi bahagi ng buhay na minsang nagpangiti at nagpasaya sa atin. Habang tumatanda tayo at nagiging moderno ang mundo, dala-dala natin ang mga alaalang ito bilang paalala ng panahong simple, makulay at tunay ang kaligayahan.